Guys, concern lang ako sa lahat ng mga deboto ng mga imahe ng Panginoong Hesus daw, meron lang akong concern na napaka-importante ninyong malaman. Itong mga imahe na nakikita nyo sa aking taas, yan daw yung mukha o image ng Panginoong Hesus daw na kinikilala niyong Panginoon. Pero hindi ka ba nagiging concern na baka mamaya ibang imahe na talaga yung kinikilala mong Diyos o Panginoon? Naman po, marami na pong mga description or mga imahe na pinapakita patungkol po sa itsura ng ating Panginoong Kristo. Meron po mga mahabang buhok, may maikling buhok, meron naman po maputi, meron naman po maitim. So iba-iba po talaga. Pero madalas po mga kapatid, ang pinapakita po na itsura po ng ating Panginoong Kristo sa mga rebulto, sa mga paintings, sa mga picture o kaya man po sa mga movies ay yung Panginoong Kristo na mahaba yung buhok at maputi. Usually po yung image na pinapakita po patungkol po sa Panginoong Kristo, nakita po natin. Mare nilang tinututulan na ang nakita, di daw yan mukha ng ating Panginoon Kristo. Pero ang tanong, meron ba silang ikapakita kung ano ang tunay na mukha ng ating Panginoon Kristo? Di pwede na mag-correction sila pagkatapos wala naman silang ipakita. Ang imahe o mga rebulto sa simbahang Katoliko, ginagamit natin para pagpaalala sa ating Panginoon Kristo. At tandaan natin, ang pag-alala mga kapatid, ay kahit hindi eksaktong-eksakto ang etsura doon sa gusto niyang ipinaalala o sa gusto niyang ipahiwatig. Meron ba ganyan sa Biblia? Halimbawa, yung Ark of the Covenant. Sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 18-22, di po ba, ang Ark of Covenant ay nagpaalala sa presensya ng Diyos. Mabasa natin yan sa Exodo Kapitulo 25, 22. Tanong, sa tingin ninyo, ang Diyos ba mukha ng Ark of Covenant? Sa tingin ninyo, bakit nilolohoran ni Propeta David at sa mga Israel ang kaban ng tipan? Nabasa ka nila yan sa Biblia? Dahil ba sa mukhang ginto ang Diyos? Dahil ang mga anghel ay inuukit sa Ark of Covenant na ginto. Mukha bang Ark ang Diyos? Ito tatalakayin natin mga mahal na kapatid sa ating live streaming ngayon. Etong mga born again na ito, sasagutin natin. Kasi lingalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. Si Lucita Alanis, hello. Kapatid, Brad Wendell, salamat sa Diyos at naka 39 years anniversary na po ang Soldiers of Christ Catholic Charismatic Healing Ministry noong June 22, 2025. Sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay, si RG Dioplo diyan sa San Martin, Villanueva, Misamis Oriental, si Margie Saligan, si Alberto Realista, sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay. At inanyayahan natin huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag kalimutan ding pindutin ang subscribe sa mga bago pa lang at ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat at mga suking taga-subaybay? Welcome sa lahat, no? Okay, i-acknowledge natin ang pumasok ngayon, no? Si G. Diopino sa Misamis, San Martin, Villanueva, Misamis Oriental, si Margie Saligan, si Alberto Realista, si kapatid na Rosalyn Antipulo diyan sa Novaliches,
Oh, kumusta? Diyan sa mga kapatid natin na nagsubaybay, si Lucita Alanis, si Frank Salvacion, Sailo Adalim Kakulba sa ah, Misamis Oriental, Lagunglong, Kabulawan, Lagunglong, Misamis Oriental. July 14, uwi naman kami sa Sierra Volienes, Bohol. Si Renato Alado Jr. sa Capiz, si Frank Salvacion sa Nueva Ecija, at sa lahat na sumusubaybay sa ating live streaming, si Andriano Bautista. Welcome po kayo mga kapatid. So di na natin pa tagalin pa. Okay? Ang narinig ninyo, mga born again yan, no? Dalawang born again na ano daw sabi nila? Guys, concern lang ako Sa lahat ng mga deboto ng mga imahe ng Panginoong Hesus daw, meron lang akong concern na napaka-importante ninyong malaman. Itong mga imahe na nakikita nyo sa aking taas, yan daw yung mukha o image ng Panginoong Hesus daw na kinikilala niyong Panginoon. Pero hindi ka ba nagiging concern na baka mamaya ibang imahe na talaga yung kinikilala mong Diyos o Panginoon? Naman po, marami na pong mga description or mga imahe na pinapakita patungkol po sa itsura ng ating Panginoong Kristo. Meron po mga mahabang buhok, may maikling buhok, meron naman po maputi, meron naman po maitim. So iba-iba po talaga. Pero madalas po mga kapatid, ang pinapakita po na itsura po ng ating Panginoong Kristo sa mga rebulto, sa mga paintings, sa mga picture, o kaya man po sa mga movies, ay yung Panginoong Kristo na mahaba yung buhok at maputi. Usually po yung image na pinapakita po patungkol po sa Panginoong Kristo, makita po natin na may pagka-European po yung itsura ng Panginoong Kristo. So yan po yung madalas na alam po natin na itsura ng Panginoong Kristo. Kasi po yan po yung madalas na pinapakita po dito po sa ating mundo. Pero mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo na anuman po mga nakikita nyo po na itsura ng Panginoong Kristo, hindi po yun yung Panginoong Kristo. Yan. Kung ano man ang nakitang itsura ng ating Panginoong Kristo, hindi yan umano ang ating Panginoong Kristo. So ang tanong, alam ba nitong mga born again kung ano ang imahe ng ating Panginoon Kristo? Pero sasagutin natin yan punto por punto. So, si kapatid na Biputal mo Pasayloon, hello. Si Jiag Mobs sa Jinsan City, si Merlin Davo sa Coronadal City, si Lucita Alanis, at sa ating mga taga-subaybay, welcome. So, ito ang pahayag ni Pastor CG. Isa-isahin natin. Unahin muna natin si Pastor CG David ng Born Again. Ito guys, concern lang ako Sa lahat ng mga deboto ng mga imahe ng Panginoong Hesus daw, meron lang akong concern na napaka-importante ninyong malaman. Itong mga imahe na nakikita nyo sa aking taas, yan daw yung mukha o image ng Panginoong Hesus daw na kinikilala niyong Panginoon. Pero hindi ka ba nagiging concern na baka mamaya ibang imahe na talaga yung kinikilala mong Diyos o Panginoon? So, yun. Concern lang umano siya, si G. David. Naalala ninyo? Siya yung pinuntahan mismo ni Bro Jared, no? At may video. Ang concern daw nitong born again pastor, dahil iba't iba ang larawan. Halimbawa, di ba ninyo napansin na kahit nga larawan ni Dr. Jose Rizal, di po ba iba-iba ang laki? May itim, may tanso, may kulay puti, may mataas, may maliit. Pero isa lang ang inaalala. Walang iba si Dr. Jose Rizal dahil ang larawan ay nagpaalala mismo sa inaalala. So ang imahe ng simbahang Katoliko, lalo na sa larawan ng ating Panginoon Kristo, ginagamit natin bilang paalala ng ating Panginoon Kristo. At tandaan ninyo, ang paalala kahit hindi eksaktong-eksakto ang etsura doon sa gustong ipaalala. Bakit?
nakalimutan siguro nila na sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 18-19, ang Ark of Covenant na may dalawang larawan ng mga kerubin na ginawa sa ginto. Di po ba? Sa Exodo 25, 22, di po ba ang mabasa na yung Ark of Covenant ay nagpaalala sa presensya ng Diyos? So, kung iyon ang batayan natin na ang Ark of Covenant ay nagpaalala sa presensya ng Diyos, ibig po ba sabihin ang mukha ng Diyos ay parang Ark of Covenant? Kaya nga, ang pagpaalala kahit hindi eksaktong-eksakto ang etsura sa gustong ipahiwatig tulad sa Ark of Covenant sa Exodo 25, 18-22. Di lang yan. Napanood nyo ba yung palabas noon na A Dangerous Life? Sino po ba yung gumanap na Ferdinand Marcos sa palabas na yon, sa pelikula yon? Kamukha ba sa totoong Ferdinand Marcos ang naturang artista? Di ba? Hindi. So, ibig ba sabihin, mga kapatid, na mali ang pelikula dahil hindi kamukha sa gustong ipaalala nito? Hindi lang yan. Yung kay Imelda Marcos noon, sino ang gumanap sa palabas niya? Sino? Di ba si Ropa? O? Ang tanong, kamukha ba talaga ni Imelda Marcos si Ropa? Hindi. Di po ba? May pagkakaiba. Pero ang tanong, mali na ba ang palabas? Hindi. Bakit? Dahil yun ay nagpaalala lang sa gustong ipahiwatig. Okay, tuloy natin si Pastor C.G. David, mga kapatid. Okay, ganito. Isa-isahin natin. For example, itong image na to. Yan. So, yan talaga yung typical na imahe na kinikilala na Jesus Christ. No? Kulot yung buhok, may balbas at bigote, long hair. Pagka ganyan talaga yung image, automatic Jesus talaga na kinikilala. Patignan nyo to. Yan, Jesus din daw yan eh. Same din. Kulot yung buhok, long hair, may balbas, may bigote. At kung pagkukumparihin mong mabuti, aminin na natin hindi talaga sila magkamukha. Ang tanong, sino yung Jesus dyan? Sino yung tunay na Jesus dyan? Ito pa, hindi ko alam kung saang imahe ito, no? Kung yun ang argumento ni Pastor C.G. David, mga kapatid, kahit bang tingnan mo yung mukha ni Dr. Jose Rizal at ang laki, di ba iba-iba? Kahit sa mga paaralan, pag dadaan ka sa paaralan, may Rizal na mataas, may Rizal na maliit, may kulay itim, may kulay puti, may gawa sa tanso, pero kahit iba-iba ang laki, iba-iba ang larawan, sabi pa ni Johnny Tibio, yung pelikula sa buhay ni Manalo, iba din ang si Dennis Trelio, ang aktor noon. Iba talaga sa mukha ni Felix Manalo. Pero, yung pelikula, yung aktor, ay nagpaalala lang sa gustong ipahiwatig sa palabas. No? Tuloy natin. Sa Orthodox yata, or I don't know. But ganun pa man, ito naman, ang kaibahan niya, may black yung buhok niya. Kumpara mo sa mga Jesus na napakita kanina image. Tapos kung titignan natin yung kanyang mata, parang kirat or hindi pantay, at mas maputi siya. Ito naman, tong image na to, medyo kakaiba yung ilong niya kumpara sa ilong ng mga Jesus na nakita natin kanina. And mas mukha itong matanda kumpara sa kanina. Yan. But same din, may
may buhok na long hair, tapos medyo kulot yung bandang laylayan. Ito naman, tong image na to, parang medyo chubby yung kanyang pisngi. Ganon din, normal na parang Jesus lang din. Ito naman tong Jesus na to, medyo kakaiba yung itsura niya. Medyo malaki yung kanyang noo. Ito naman, medyo mukha siyang Pinoy. Okay? Kung kukumpara natin dito sa image na to. Okay, so, yun, ang mga una, kung hindi yan larawan ng ating Panginoon Jesucristo dahil pinagtutulan nitong mga born again, ibig sabihin, alam nila kung ano ang larawan ng ating Panginoon Jesucristo. Di ba? Pero may ituro ba sila na larawan ng ating Panginoon Jesucristo? Kaya, mga kapatid, ang larawan na nagpaalala, kahit hindi perpektong eksakto sa ipinahawatig nito, tulad sa monumento ni Absalom na nagpaalala sa kanya. Saan yan mabasa? Ito, mabasa natin sa 2 Samuel, Kapitulo 18, versikulo 18. Now, during his lifetime, Absalom had made and erected a pillar to himself, which is in the valley of the king. I have no son, he said. To preserve the memory of my name, he gave his own name to the pillar, and today it is still called Absalom's monument. See? So, napakalinaw mga kapatid na may nagpaalala kay Absalom, isang monumento. Pero, yun po bang monumento na nagpaalala kay Absalom? Kamukha ba talaga niya? Hindi. Dahil ang mabasa natin sa 2 Samuel 18:18, during the lifetime, Absalom had made and erected a pillar to himself. Ano daw ang monument? Pillar to himself. Pero pag makita iyon, mga kapatid, walang ibang ipinahiwatig kundi si Absalom. Ang mga kirubin sa langit ay ginawa ng rebulto dito sa lupa. Ang mga kirubin sa langit, ginawa ng rebulto dito sa lupa. Saan mabasa? Sa unang mga hari, Kapitulo 6, versikulo 23, tuloy sa 32. Sa loob ng dakong kabanal-banalan, nagpalagay siya ng 2 kirubing imaheng linilok sa kahoy na olibo. 4 at kalahating metro ang taas ng bawat isa. Tablang olibo rin ang 2 pangsara at may ukit itong imahen ng mga kerubin, punong palma at mga bulaklak. Ang mga pangsaray may kalukop na gintong kapit nakapit sa mga nakaukit na larawan. So dito pa lang mga kapatid, makita natin na sa Biblia, hindi lahat na mga larawan ang ipinagbabawal. So sa madaling salita, nagkaroon ng rebulto ang mga kirubin na hindi naman labag sa kalooban ng Diyos, kundi utos ng Diyos mismo na maggawa ng mga larawan o imahe ng mga kirubin. Pero tuloy muna natin si Pastor CG ng Born Again. Hindi siya mukhang Asian Mukha siyang European Pero ito namang Jesus na to, medyo may pagka-Asian yung dating niya. Ayan, medyo maskulado yung tsura. Ito, grabe naman to, guys. Parang, ewan ko, Jesus pa ba to? Pero, sikat daw to At makikita natin, yun nga, yung pagka-long hair niya ay hindi naman medyo kulot. Curly lang, pero yung bandang laylayan, medyo straight. Ayan, ang laki rin ng noo niya. Ito naman, medyo sikat din na Jesus Christ ito. Pero kung kukumpara natin sa ibang Jesus, medyo mas malaki yung mata niya. Hindi medyo singkit. Kasi yung ibang Jesus, medyo singkit yung mata. Ito, medyo malaki yung
mata. May pagka-European din. Eto, anong klaseng Jesus ito? Parang Highlander yata itong ang Jesus na to. Ganun pa man, ito, iba-iba talaga yung mukha. Kumbaga, tinignan natin. Una, kung mapansin ninyo, nagkukontrahan na mismo sa kanyang panindigan. Bakit nagkukontrahan sa kanyang panindigan? Very illogical. Sabi niya, hindi si Jesus ito. Pero, pag magpakita siya ng iba't ibang mga larawan, ang sabi niya, anong klaseng Jesus ito? Oh, ba't sinabi mong Jesus yan kung hindi para sa iyo si Jesus? Dapat sinabi mo, anong larawan ito? Si Jesus ba talaga ito? Dapat ganon. Pero anong sabi niya? May pagka-European din. Eto, anong klaseng Jesus ito? Parang Highlander yata itong ang Jesus na to. Ganun pa man, ito, iba-iba talaga yung mukha. Kumbaga, tinignan natin lahat, hindi sila pare-pareho ng mukha eh. Ito naman daw yung Jesus na sinasabi nilang tunay na imahe ni Jesus. Ang layo sa mga typical na image. So, ang layo daw. Ang tanong, yung mga born again, meron bang larawan na nagpaalala at nagpahiwatig sa Diyos na nagkatawang tao? Tuloy natin. Pero alam ba ninyo na kahit sa Protestant Bible, ang mga apostoles gumagamit ng larawan, nang nangaral sila. The Living Bible, Galatia chapter 3 verse 1. Mamaya, ipakita natin. Jesus. Ito naman medyo maikli lang yung buhok, yung bigote niya hanggang dito. Ayan, malaki din yung ilong. Yan daw yung tunay na image ni Jesus. Sabi nila, ito concern lang ako sa lahat po ng deboto ng image na tinatawag niyong Jesus. Hindi ba kayo concerned dyan sa mga image na kinikilala niyong Jesus kung si Jesus pa ba talaga yan? Kung baga, ang hirap manampalataya sa Panginoong Jesus na kinikilala mo, kung yung image na nakikita mo ay iba-ibang muka. Parang kung titingnan natin, basta mahaba yung buhok, may bigote, may balbas, automatic Jesus na. Pero kung titingnan natin mabuti, iba-iba yung image nila, iba-iba yung itsura nila. May maputi, may maitim, may blondie yung buhok, may kulay itim yung buhok, may kulot, may straight yung buhok, may matangos yung ilong, may pango yung ilong, at iba pa. Uulitin ko po mga kapatid, hindi po ito pang-aatake. Concern lang talaga ako. Kayo ba, aware ba kayo sa ganitong pakiramdam? Kasi alam niyo po, dati rin ako. Hindi daw ito pang-aatake, pero mula pa nang nagsimula siya, ang Katoliko na binanata niya. No, lalo na sa mga sagradong imahe. Kaya nga, pinuntahan siya ni Bro Jared, pero nanginginig yata si pastor ng pinuntahan doon at gustong i-off yung camera. Yun, meron na tayong pinakita sa inyo dyan, mga kapatid. Ganyan, na kumikilala sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga image na yan. Until nagbabasa ako ng Bible at unti-unti ko nalalaman yung katotohanan, parang napapansin ko parang hindi na talaga si Jesus Christ itong kinikilala ko sa pamamagitan ng mga image na yan. Until nabasa ko sa Bible, sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5, ay ganito yung sinasabi, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit, o sa lupa, o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin. So ayaw pala ni... Yan. Kahit anong mga siktang tatag lamang ng tao, alam niyo, yun ang napaka-paborito nila na talata at ikonekta nila sa mga sagradong imahe na diniyos daw natin. Pero ano ba ang aral ng simbahang Katoliko? Tama ba sila o nagkakalat lang ng tinatawag na fake news? Pag may larawan na nagpahiwatig sa ating Panginoong Hesukristo, ibig ba sabihin na ang larawan ay Diyos niya? Diyos na. Ito ang mabasa natin sa Catechism of the Catholic Church 2132. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor
paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Yun ang di maunawaan ng mga born again na banat lang sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Tanong, dahil ginamit nila ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, ibig ba sabihin, kung tingnan natin ang definition sa idol, batay sa Harper's Bible Dictionary ng mga protestante, anong definition nila? Lahat ba ng mga sagradong imahe ay mga Diyos-Diyosan o idol na? Diyan nagkamali kayo. Dahil sa Harper's Bible Dictionary, all idols are images but not all religious images are idols. Napakalinaw, mga kapatid. Pero baka nagmaang-maangan lang ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Maliban dyan, ito ang sinabi ko sa Protestant na salin, The Living Bible. Ito mabasa natin. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have weaved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. O anong salin? Kung isalin mo, with a picture on it, of Christ dying on the cross. Di po ba gumagamit ng larawan na mabasa natin? Where may katabi na talata, iniwasan nila yan. Ito, Exodo 25:18-22. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. Tig-isa sa magkabilang dulo. Ihihinang ang kerubin upang ito ang luklukan ng awa ay magiging iisang peraso. Gawin mong magkaharap ang 2 kerubin sa parihong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng 2 tapyas na bato ng kautusan na ibigay ko sa iyo. So, dito pa lang mga kapatid, makita na natin sa Biblia na may mga iniwasan ang mga anti-Catholic. No? May iniwasan ang mga anti-Catholic. Iniwasan nila na maliban sa ipinagbawal ng Diyos na Diyos-Diyosan, meron siyang utos na gawan ng rebulto na nagpaalala. Dahil ang kaban ng tipan na may 2 rebultong kerubin, yon ay nagpaalala. Nagpaalala kay Yahweh. Asan yan mabasa? Nasa mga Bilang, Kapitulo 7, versikulo 89. Ito po ang mabasa natin mga kapatid. Nang pumasok si Moises sa tuldang tipanan upang makipag-usap kay Yahweh, narinig niya ang tinig nito mula sa pagitan ng 2 kirubin sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Napakalinaw mga kapatid na ang kaban ng tipan kung saan may 2 mga imahe ng kirubin ay nagpaalala sa presensya ng Diyos. Sa palagay niyo ba, ang Diyos ay mukha talaga ng mga anghel? Mukha ka talagang Ark of Covenant? At tandaan niyo, ang kalawalhatian ni Yahweh
ay nasa pagitan ng mga rebulto ng kirubin. Asan yan mabasa? Ezekiel Kapitulo 9, versikulo 3. Noon ang kaluwalhatian ni Yahweh na nasa pagitan ng mga kirubin ay tumaas papunta sa pasukan ng templo. Tinatawag niya ang lalaking nakadamit ng tilang lino na may panulat sa baywang. O, see? So, kung bawal ang lahat na imahin, mga kapatid, ba't ang Diyos nag-utos na kahit ang templo niya, may mga kaukit na larawan, Ezekiel Kapitulo 41, 17, 22. So, kung tingnan natin ang Biblia, ang templo ng Diyos mula noon ay may nakaukit na larawan. Kung ang inaniban mong sekta, walang mga larawan. Aba, hindi yan templo. Budiga yan. Budiga ng mga antikristo. So sa makatuwid, mga kapatid, bagamat ito ay mga rebultong kirubin, merong presensya ng Diyos na kumikilos sa lugar na ito. Lalo na sa kaban ng tipan at sa templo. Saan yan mabasa? Diyan sa unang mga hari, Kapitulo 8, versikulo 10 hanggang 11. Pagkalabas ng mga pare, ang templo'y napuno ng ulap. Kaya't hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Oh, see? Ang templo ng Diyos napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Ngayon, bangabat walang nakasuulat, mga kapatid, na inutos ng Diyos, nagawan ng rebulto ang mga santo sa mahal na Birhen Maria, ang ating Panginoon Jesucristo, dahil letra por letra sila dapat mabasa sa Biblia. At wala ding inuutos ang Diyos na, tandaan ninyo ang ipinagbabawal niya ay Diyos-Diyosan. Wala mang mabasa letra por letra na utos ng Diyos na gawa ng larawan ang mahal na Birhen Maria at ang mga santo. Tandaan natin, ang salitang santo banal, ang mga anghel, kerubin ay banal, at ang mga kerubin banal, utos ng Diyos na ang kerubin na banal, gawan ng larawan, therefore, ang mga banal ay pwedeng gawan ng imahe o larawan. At wala ding inuutos ang Diyos na huwag gawan ng rebulto ang mga larawan ng mga santo. Kung ang mga kerubin sa bantay ng punong kahoy ng bahay, mabasa natin, mga kapatid, sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 2, ay pinagawan ng rebulto ng Diyos sa unang hari, Kapitulo 6, versikulo 23, at ituloy natin sa 32, at sa ginamit nating Exodo 25, versikulo 18-22. Bakit po ipagkait natin o ipagbabawal tulad sa ginawa ng mga anti-Catholic, nagawan ng rebulto ang ating Panginoong Hesukristo? Na kahit sa protestante na salin, balikan natin the Living Bible, O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. So, with a picture on it of Christ dying on the cross. Ngayon, ganon ba? Ganon ba talaga ang etsura niya?
Hindi po. Ang mahalaga, una sa lahat mga kapatid, ay kung ano ang ipinaalala, kung ano ang ipinahiwatig sa larawan. Walang iba kundi ang kaligtasan para sa sangkatauhan at ang buhay na walang hanggan. Sa Juan Kapitulo 6, versikulo 40, ito ang mabasa natin. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat na kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Di ba ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang kanyang tupa? Kilala siya sa kanyang tupa at kilala din niya ang kanyang tupa. Paano nakilala ng ating Panginoong Hesus ang kanyang tupa? Una, sa binyag natin, may tanda tayo sa cross. At kung mabasa natin sa Ezekiel Kapitulo 9, Ezekiel Kapitulo 6, versikulo 1, Ezekiel Kapitulo 9, 1, 6, mabasa natin lagyan ng cross. Ang noo, mabasa yan. So, ngayon, balikan natin. Ang napakahalaga mga kapatid na maalala natin ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa pagtingin natin sa larawan na nagpahiwatig sa inaalala natin na Panginoon. Para bang sa lumang tipan, kahit ang isang bato, alam naman natin, isang bato, walang hugis yun. Pero alam nyo, yung isang bato ay may ipinaalala. Sino ang ipinaalala sa isang bato? Sa tingin nyo, pag bato, ibig sabihin, may hugis na yon. Pero anong mabasa? Protestant na salin. Ito, mabasa natin sa Isaiah chapter 19, verse 19. In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt. And there will be a monument to the Lord at its border. So ano daw? May altar? Walang altar ang protestante. May monument. Ano ba yung monument? Ano ang hugis niyan? Dahil monument. Tingnan natin sa salin ng dating ang Biblia. Ito po ang mabasa natin. Sinabi sa kanila, mauna kayo sa kaban ng tipan ni Yahweh. Sa pagdating ninyo sa gitna ng ilog Jordan, kumuha kayo ng tag-iisang bato. Pasanin ninyo ang mga ito, isa para sa bawat lipi ng Israel. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa bayang Israel sa mga ginawa ng Panginoon. Kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan. Ano daw? Mga bato, may hugis mukha ba ang bato? Di po ba walang hugis mukha? Pero malinaw sa Josue Kapitulo 4, versikulo 5 hanggang 6, na ang bato ay nagpaalala sa ginawa ng Diyos. Kaya nga, kahit hindi eksaktong kamukha sa ipahiwatig, basta ito'y nagpaalala sa Kanya, tulad sa nabasa natin, bato lang yan. Pero sa The Living Bible, ito ang mabasa natin. Joshua chapter 4 verses 5 up to 6. And told him, go out into the middle of the Jordan where the ark is. Each of you is to carry out a stone of your shoulder. 12 stones in all, one for each of the 12 tribes.
we will use them to build a monument so that in the future, when your children ask, what is this monument for? You can tell them, it is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the Ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. O see? Dito pa lang, supalpal na ang ating mga anti-Catholic, mga kapatid. Pero ipagdasal natin, ipanalangin natin na mabuksan ang kanilang isipan dahil biktima lang sila. Biktima lang sila sa maling akala. Kaya nga, binasa natin dahil sabi ni Pastor David, iba't ibang mukha. Paano yung bato na nagpaalala sa ginawa ng Panginoon? Di ba? Ang mga bato nagpaalala sa ginawa ng Panginoon. Ibig po ba sabihin, ang Panginoon, ang Diyos ay mukha ang bato? At hindi lang yan. Lalo sigurong nawala ang katinuan sa mga tao na tumutulig sa mga kapatid pag nakita nila noon na ang mga bato ay ginawa bilang paalala sa Diyos na wala namang imahe, pero aatakihin nila yon. Hindi lang yan, kung tingnan natin din ang mga Hukom Kapitulo 8, versikulo 18. Ito po ang mabasa natin, mga kapatid. Sa 18. Pagkaraan, tinanong niya sina Siba at Salmuna, anong etsura ng mga lalaking pinatay ninyo sa Tabor? Kamukha mo silang lahat, parang mga anak ng hari, sagot nila. Anong sabi nila? Sa mga Hukom Kapitulo 8, versikulo 18. Kamukha o mano? Pwede palang kamukha. Pwedeng kamukha silang lahat. Ano? Sa Ezekiel Kapitulo 10, versikulo 10. Anong mabasa? Magkamukha ang mga ito at parang iisa. So, magkamukha. Kahit hindi pareho talaga, eksaktong-eksakto, pero basta ang importante ang inaalala nito. Di ba? Okay. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the